Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam, unang-una ay pinupuri natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na tanging Panginoon at Diyos ng sanlibutan. Naway ang habag at pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mapasa ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din sa kanyang mga kasamahan at sa kanyang pamilya at sa lahat ng mga taong tumahak ng kanyang landas hanggang sa huling araw. Ngayon po mga kapatid ay ating ipagpapatuloy ang ating pagtalakay sa pagpapaliwanag ng aklat na Al-Qawaid Al-Arba' o ang apat na alituntunin sa Tauhid ni Sheikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, na ito po ay ipinaliwanag ni Sheikh Saleh Al-Usaimi. So ngayon po tayo ay nasa panglimang serye na ng pagtalakay sa aklat na ito at kukunin po natin sa araw na ito o sa oras na ito ang pinakaunang tinatawag nating Al-Qaida Al-Ula, yung unang alituntunin sa Tauhid. So dito babasahin natin yung sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na kanyang sinabi dito. Qala al-musannifu rahimahullah, al-qa'idatul ula an ta'lama anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqu al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhilhum fil Islam. So sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ang unang alituntunin sa Tauhid. Ang una, ang namalaman mo, sabi niya, na ang mga hindi mananampalataya o yung mga kuffar na kung saan sila yung kinalaban ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sila ay naniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha, ang tagapangasiwa, tagapangontrol, at ang bagay na ito ay hindi sila ginawang o hindi sila dinala o ipinasok sa pananampalatayang Islam. Ibig sabihin, yung kanilang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala na siya yung tagapaglikha, na siya yung tagapangasiwa, na siya yung tagakontrol, ay hindi po ito naging dahilan para sila ay makapasok sa Islam. No? So, wad dalilu qawluhu ta'ala, at ang dalil, sabi niya, yung basihan, ay yung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Qul may yarzukukum minas sama'i wal ardi am may yamliku as-sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayt wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Surah Yunus. So dito, ito po yung dalil mula sa banal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin mo, sino ang nagkakaloob sa inyo ng mga biyaya mula sa kalangitan at kalupaan? Ammay yamliku as-sam'a wal absara, at sino baga, sabi niya, yung nagmamay-ari ng inyong pandinig at inyong paningin. At sino ba, sabi niya, ang naglalabas ng buhay mula sa kamatayan. At ganun din yung naglalabas ng kamatayan mula sa buhay. Wa may yudabbirul amra, at sino ba, sabi niya, yung nangangasiwa, yung nangongontrol ng lahat ng bagay. Anong sasabihin nila? So tinatanong yung mga
yung mga hindi mananampalataya. Anong sasabihin nila kapag tinatanong sila sa bagay na ito? Sinasabi nila, ang Allah. Okay? So, ibig sabihin dito, malinaw dito mga kapatid, sa verse na ito, sa talata na ito mula sa banal na Quran, na ang mga hindi mananampalataya, yung mga kuffar, ay ganun din yung mga musyrikon, ay meron silang paniniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha, ang tagapangontrol, ang nagmamay-ari ng pandinig, ang nagmamay-ari ng paningin natin, at siya yung bumubuhay, at ganoon din siya yung kumukuha ng buhay, at ganoon din lahat ng bagay ay kanyang na siya ang nangangasiwa sa lahat ng bagay na ito. So alam na ng mga hindi mananampalataya yung bagay na ito. Kapag tinatanong sila kung sino ang nagmamay-ari ng mga ito, ang sasabihin nila ang Allah. Okay? So kaya nga dito, faqul afala tattakun, sabihin mo sa kanila, o Propeta Muhammad, hindi ba sila nagkakaroon ng takot na kung saan sinasabi nila na sila ay naniniwala sa mga pagmamay-ari ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga bagay na ito, pero hindi pa rin nila sinasamba ang Allah? Di ba? Hindi ba sila natatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala? Kasi kapag nagkaroon sila ng takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay sasambahin nila ang Allah. At dahil dito, nangangahulugan lamang na wala silang takot kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi nila sinamba ang Allah subhanahu wa ta'ala. So yun po yung sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. So si Sheikh Saleh Al-Usaimi, siya ay nagbigay ng paliwanag sa sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. So sabi niya, maqsudu hadihil qa'ida bayanu syai'ain. So ang layunin, sabi niya, o intensyon sa unang kaida na ito, yung unang alituntunin na ito, ay na maging malinaw sa atin yung dalawang bagay. Okay? Na maging malinaw sa atin yung dalawang bagay. Ano yung una? Ahaduhuma annal kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi tauhid rububiyyah wa huwa ifradullah fi dhatihi wa af'alihi. No? So dito, yung una, dapat na maging malinaw sa atin, sabi niya, na ang mga kuffar, yung mga hindi mananampalataya, yung mga musyrikon sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sila ay mayroon silang paniniwala sa Tauhid ar-Rububiyyah. Ito yung pagkapanginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala, okay, sa kanyang mga gawain. Naisahin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga gawain. No? Halimbawa, yung ang Allah, sasabihin natin na ang Allah ang tagapaglikha, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapangontrol, na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapangasiwa. No? So iniisa nila ang Allah subhanahu wa ta'ala sa konseptong ito, no? Sa Tauhid ar-Rububiyyah. Okay? So dito nga sabi niya, wa asyara al-musannifu rahimahullah ilayhi biqaulihi, na kung saan ito yaong tinukoy ng may akda ng aklat na si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab sa kanyang sinabi na muqirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliqul mudabbir, na kung saan silang mga hindi mananampalataya ay naniniwala sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha, ang tagapangasiwa. No? Dahil sabi niya, li'anna al-khalqa wat tadbira min a'dami af'ali rububiyyah. Dahil sabi niya, ang paglikha, ang pangangasiwa ay ito ang isa sa mga pinakadakilang gawain ng Panginoon na si Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga dito ay naniniwala sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha, ang tagapangasiwa. So ito po yung una. Wal akharu, at yung pangalawa, sabi niya dito, na ang kanilang paniniwala sa Tauhid ar-Rububiyyah ay hindi naging dahilan ito para sila ay makapasok sa Islam.
Okay? At hindi rin ito naging dahilan para maprotektahan yung kanilang buhay. Dahil nga ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam athbata lahum wasfal kufri wa qatalahum. Dahil ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang itinalaga sa kanila yung katangian ng hindi pananampalataya. At kinalaban sila ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau kanu biiqrarihim birububiyya muslimina lamma talabahum bil Islam walama qatalahum alaihi. Kung sabi na ni Sheikh Saleh Al-Utsaimin dito, at kung sakali man sabi niya na ang paniniwala nila sa Tauhid ar-Rububiyyah ay ginawa silang mga Muslim, ay hindi sana sila tinawag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Islam. Okay? Dahil nga sila ay mga Muslim na. Pero dahil doon hindi pa sila mga Muslim talaga, ay tinawag pa rin sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maging mga Muslim. Okay? So, ipinahayag pa rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila yung Islam. At dahil hindi niya ito ipinahayag niya sa kanila yung Islam, ibig sabihin hindi pa sila mga Muslim. At ganoon din, at hindi sana sila kinalaban ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin dito, malinaw dito mga kapatid, sa pangalawa na ito, na hindi sila nakapagbigay sa kanila ng benepisyo yung kanilang paniniwala lamang sa Tauhid ar-Rububiyyah. Okay? So bagkus sila pa rin ay hindi mga Muslim. Wastadalla ala ma dhakara bi qawlihi ta'ala, at si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ay siya ay nagbigay ng dalil, sabi niya, sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi am may yamliku as-sama wal absara," hanggang sa huling aya, no? Wa hiya dalatun ala amrayn ma'an. So itong aya na ito na binanggit ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, sabi niya dito, ito ay tumutukoy sa dalawang bagay, sabi niya. Okay? So ano yung dalawang bagay na ito? فأما وجه دلالتها على الأمر الأول فهو إقرارهم أن الرزق والملك والتدبير كله لله، فإنهم يقرون بذلك إذا سئلوا عنه، كما قال تعالى فسيقولون الله، أي يثبتون له هذه الأفراد. Okay, yung itong aya na ito, talata na ito ay tumutukoy sa una, sabi niya, sa dalawang bagay. Una, na ito ay tumutukoy na ang kanilang paniniwala, okay, paniniwala ng mga hindi mananampalataya na ang mga biyaya, yung kapangyarihan, yung pangangasiwa, itong lahat ay pagmamay-ari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay kanilang pinaniniwalaan at kanilang isinasagot. Okay? Kanilang sinasagot kapag sila ay tinatanong patungkol dito, ay kanilang sinasabi, fasayaquluna Allah. Sinasabi nila na ito ay pagmamay-ari ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, pinagtitibay nila na ito ay mga pagmamay-ari ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Yan po yung una, no? Pangalawa, sabi niya, ito ay tumutukoy sa pagtanggi ng Allah subhanahu wa ta'ala o hindi niya pagsang-ayon. No? Okay? Hindi niya pagsang-ayon sa pagsamba maliban sa Kanya. Okay? Tumutukoy sa pagtanggi o yaong hindi pagsang-ayon ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga ginagawa na pagsamba sa iba sa Allah. Okay? Kaya nga dito sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Fakul afala tattaqun," ay fakul lahum ikamatan li hujja alaihim afala tattaquna rabbakum fatukhlisuna lahu al-ibadah. Okay? So, sabihin mo sa kanila, o Propeta Muhammad, bilang pagbibigay ng basihan sa kanila, na hindi ba sila natatakot sa kanilang Panginoon
upang isahin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. Okay? So ito ay tumutukoy sa pagtanggi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga ginagawa na pagsamba maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagtatambal nila kay Allah subhanahu wa ta'ala. فَمُطَالَبَتُهُمْ بِتَوْحِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ بُرْهَانُ عَدَمِ انْتِفَاعِهِمْ بِمَا آمَنُوا بِهِ مِنَ الرُّبُوبِيَّةِ وسيأتي في القاعدة الثالثة تحقيق الأمر الثاني بينا بجلاء. Okay? So sabi niya dito sa panghuli, yung pag-request ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ng Allah subhanahu wa ta'ala na sila ay maniwala rin sa tauhid al-uluhiyyah. Okay? Pag-request sa kanila o kaya pag-aakay sa mga hindi mananampalataya sa tauhid al-uluhiyyah na sambahin lamang nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay basihan, sabi niya, na sa hindi nila na hindi sila nagkaroon ng benepisyo sa kanilang paniniwala sa tauhid ar-rububiyyah. Okay? So ibig sabihin, hindi sapat yung paniniwala sa tauhid ar-rububiyyah. Kailangan maliban sa tauhid ar-rububiyyah ay kailangan maniwala tayo sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos, na dapat ang sambahin lamang natin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, sabi niya dito, itong bagay na ito, pangalawa na ito, sabi niya, na nabanggit natin, ay inshallah sa pangatlong alituntunin sa tauhid ay magiging napakalinaw ito inshallah sa pagbibigay ng paliwanag nito. Okay? So ito po ang natalakay natin ngayong oras na ito. Inshallah ay patungkol ito sa unang alituntunin ng tauhid na sinabi ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, na ito ay yung sinabi natin na ulitin natin para ma-review natin na yung una dito, sabi niya, yung mga kuffar, sabi niya, yung mga hindi mananampalataya, kasama dito yung mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, naniniwala sila sa tauhid ar-rububiyyah. Okay? Naniniwala sila sa tauhid ar-rububiyyah. Okay? Pero sabi niya, pero yung bagay na ito ay hindi pa rin naging dahilan para sila ay maging isang mananampalataya. Okay? Kaya nga bagkus, sabi niya dito, kailangan pa rin ng tauhid al-uluhiyyah para maging kumpleto yung pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, at ito ang magiging dahilan para matawag na mga Muslim. Okay? Para matawag na mga Muslim, kailangan ng tauhid al-uluhiyyah bilang pagpapatunay ng pagka-Diyos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaisahan ng kanyang pagka-Diyos. So ito yung unang kaida na binanggit ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. So hanggang dito na lamang, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.